Yo mga katuklas, so nandito naman tayo at pupunta na naman tayo sa isang bahagi ng Ilihan kung saan ay naririnig na din natin ang lubu-lubuan. Pupuntahan po natin doon ang malalim na balon kung saan ito ay alamin natin ang kwento ng malalim na balon dyan sa lubu-lubuan. At ito ay bahagi pa rin ng Ilihan kung saan marami pa rin tao noon at mga bahay ang nakatira doon. Ngayon ay wala na doon nakatira, wala na rin doon puukan, wala na rin nanatili doon. Kaya yun naman ang ating pupuntahan. Sabi nila, meron daw doon malalim na balon na ginawa lang ng tao na sobrang lalim daw po na yon, ng balon na yon, at yun po ating tutuklasin. Ngayon, sa panibagong yugto ng ating katuklas sa episode ng ating vlog. Kaya naman po, samahan nyo kami sa aming paglalakbay at pagpunta doon sa lubu-lubuan na sakop pa rin ng Barangay Ilihan. Hello mga katuklas, ayan, tayo ay pumunta na ngayon sa lubu-lubuan kung saan nilalakbay natin yung daan papunta doon. At ang nakakatuwa, mga katuklas, itong daan na ito na dinadaanan namin, ito yung dating daan na dinadaanan ng mga eskwela. Mula Lilinggiwan, papasok sila sa Ilihan. Dito sila dumadaan sa area na to. Yan. At mahabang panahon yun na ginagawa nila nung wala pang kalsada dyan sa Sitio Goot na nagko-connect. At hindi katulad ngayon na meron ng mga motorsiklo. So may mga uri na ng transportasyon. Kaya mabilis na pagpunta sa Ilihan. Pero nung panahon una, dito sila dumadaan yung mga eskwela. Ito yung pinaka shortcut na daan. Ang labas nito ay sa Sitio Kanluran, sa tapat ng mga Tiplorencio doon. Kaya memorable yung daan na ito sa mga naging eskwela ng Pedro S. Tolentino, Memorial National High School noon, at yung mga nagtapos doon ng elementary sa Ilihan. So ito yung daan na binabaybay namin. Ang labas po nito ay lubu-lubuan. Dadaan kami ng Hapay. Yun, ang diretso po ang daan ito. At habang naglalakad, dyan po yung view na makikita. Ayan. Isa din sa request nila na puntahan natin na yung lubu-lubuan, yung alamin natin yung malalim na balon na sinasabi nila, na kung ano yung kwento doon sa malalim na balon. Yun po ating alamin mamaya pagdating natin doon. At medyo tanghali na at mainit na, kaya okay lang yan. At least may pakita ko sa inyo ang mga lugar dito sa Barangay Ilihan na hindi nyo akalaing meron palang lugar na ganun dito sa nasakupan ng Barangay Ilihan. At makikita ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. At sa tulong ng ating mga kabataan, ng mga katatandaan na nag-iistorya, nagbabahagi ng kwento ng mga lugar na yon, ay nagpapasalamat tayo dahil ninanais nilang matuklasan yung lugar. At nagpapasalamat din tayo sa mga nagpo-post, nagko-comment sa ating vlog na sila ay nagpapasalamat at binabalag natin yung lugar na dati nilang initirhan, kaya ng kuweba, ng Balindan at ng Patsang. Yan. May mga nakatira dyan dati pala na natutuwa na sabi nila na katuklas, diyan kami sinilang, diyan kami nagmula. At nakaka-throwback talaga yung mga pinapasyalan natin para sa kanila. At natutuwa, nagagalak naman po ako doon na yung purpose talaga ng aking vlog po ay tuklasin yung mga dating lugar kung saan ito ay dating tirahan ng mga tao at mga lugar na laging nasasambit ng kanilang mga dila na balik-balikan natin. Kaya naman yung mga nagtatagumpay na ng mga tao, ng mga pamilya, ng mga individual na nagtagumpay na sa buhay, natutuwa silang makita yung kanilang pinagmulan na lugar kung doon sila pinanganak at doon sila lumaki.
Kaya itong lubu-lubuan, ito ay lagi na rin bukang bibig natin, lubu-lubuan ng panahong una. Dahil marami daw din, may mga ilang bahay din daw dito noon na nandito, na nakatayo, na wala na rin sa ngayon. At tingnan natin kung may lumang bahay tayo dong makikita, matatagpuan. So ang curious din po ang inyong katuklas dahil first time kong makikita yung balon na malalim na sinasabi nila sa kwento. At kaya naman po pinilit kong puntahan para ma-share ko rin sa inyo ang kwento ng banal kwento ng ito ng sa lubu-lubuan po. Ayan. Layo naman. Musta kayo? Kami po ay nagtutuklas. Ayan, may nakasalubong tayong mga idol natin. Galing silang Init na init. Init na init eh. Oo, ganyan talaga. Tapos na kayo magpukid. Kami naman papalit. Ayan. So nakasalubong natin po yung mga magbubukid dito. Yan. Kaya nakakatuwang balikan din talaga ang mga lugar kung saan tayo nagmula. Nung panahon na hindi pa progreso ang ating barangay. Nung panahon na wala pang kuryente. Nung panahon na wala pang nakukunan ng tubig. Igib-igib lang sa mga balon. Ayan. At ang ilaw natin noon, mga murong lang. Pag-aaral, lampara, kalimitan pag may sayawan, Aladin. Yan. Tawag pa nila noon, baylihan. Nakakatuwang balikan yung mga kwento na gano'n. Tapos, yun, yung mga taong successful na sa buhay, ang hinahanap na nila yung kwento ng mga nakalipas na nagdaan sa kanilang buhay at sa kanilang lugar na pinagmulan. Kaya naman pilit tayong tumutuklas ng mga iba pang lugar na pwede natin tuklasin at ibahagi sa ating mga kabarangay o sa ating mga mamamayan para malaman nila na meron palang lugar na ganun dito sa ating pamayanan na pwedeng puntahan at pasyalan at pwedeng balikan ng mga bagong henerasyon. Pwede nilang pasyalan. So, okay, pawis na tayo kasi tanghali na. Ayan. O paano guys? Kita tayo mamaya doon sa balon. Malalim na balon. O guys, bye-bye. Yo, mga tuklas, habang tayo naglalakad papunta habang hinahanap natin ang malalim na balon. So, may nadaanan tayong bahay dito. Lumang bahay kung saan wala na rin natira sa bahay nito. At ito daw po ay pagmamayari ng magulang ng Kuya Baldo na si Juan Hernandez. Kung hindi po masalamin, nasa gitna siya ng kagubatan, nasa ilalim ng kawayanan at medyo talagang lumang-luma na ho kung titingnan yung bahay. Pero matibay pa rin kung atin pong pagmamasdan. Kasi yari ho siya talaga sa sinaunang bahay, kaya po matibay ang pagkakagawa. Pero medyo malungkot nga lang po dahil wala nang nakatira at matagal nang hindi na natitirhan, kaya po sobrang malungkot na yung lugar na ito, pati yung bahay na ito dahil wala na nga pong nakatira. Pwede niyo pong makikita sa ating camera na nandiyan pa rin, matatag pa rin yung bahay. At lumalaban pa rin sa mga hamon ng bagyo, ng tag-ulan at tag-init, matibay pa rin siya. At least so ay yung kwento, yung story ng bahay na ito ay lagi nating maalala hanggat nakatayo pa rin dyan yung bahay na yan. At sa paglipas ng panahon, pagtanda ng panahon, nananatili pa rin yung alaala ng bahay na yan ng pamilya na tumira diyan nung panahon una na ngayon ay wala na rin. Kaya naman na nakatuwang balikan at na may mga bahay pa rin na lumang bahay dito sa mga ilang na lugar na buo pa rin, na kung saan ay
naging tahanan o naging tirahan ng mga pamilya ng panahon una na ito nga. Mga tuklas, so ngayon ay papasukin natin yung bahay natin na nadaanan kanina, yung lumang bahay kung saan ating nadaanan kanina at titingnan natin kung ano mga nandito sa loob na sa loob ng mahabang panahon nandito pa rin gaya ng mga lumang plato. Kita niyo naman, ito yung mga plato ng una. Magandang style, yan. Yan yung mga plato. Tapos yung lamesa talaga nila, yari sa kahoy na talagang solid. So may nakita din tayong barya. Yan, ating itatago at mahal ito. Yan. Tapos may mga basket pa rin. Tapos ito na po yung abandonadong bahay. Kung saan masalamin natin na talagang sa kabila ng matibay niyang pundasyon ay talagang halos bumigay na rin siya dahil sa sobrang tagal nang walang nakatira at napabayaan na nga po ng mga may-ari ng bahay kasi wala na rin ho at sa makabilang buhay na. Pero kung makikita ninyo yung mga haligi nila tsaka yung pundasyon ng bahay ay talagang solid pa rin ho na matitigas na kahoy ang ginamit nila. So dahil nga po sobrang edad na ng bahay na ito na hindi naman makwenta na kahit nung anak ng may-ari kung ilang taon na ang bahay na ito na nakatayo dito sa liblib na lugar na ito, ay masalamin natin na matatag pa rin siya. Kung ito ay halimbawa ay meron pa rin pamilya na gusto tumira, mapapakinabangan pa rin dahil sobrang tibay pa ng mga pundasyon niya at saka yung mga kahoy talagang solid na magawa sa matitibay na uri ng kahoy. Matitigas na uri ng kahoy. Kaya naman guys, ito yung ating natuklasan dito sa gitna ng liblib na lugar na ito kung saan ay lumang bahay na nag-iisang bahay dito sa areang ito ng Lubu-Lubuan. Hindi ko lang alam kung may makasama pa itong ibang bahay na pwede natin tuklasin. At mamaya guys, punta tayo sa malalim na balon at mahalaga na nakita natin yung bahay na ito na lumang bahay dito sa isang liblib na lugar na dekadang taon na ang nakalipas na nandito ito na wala nakatira. Mga salamin na lang natin ng mga lumang kagamitan na nandito sa bahay at ayun, sasalamin natin na matibay pa rin siya sa loob ng maraming panahon. Sa loob ng mahabang panahon na wala nakatira. Ayan. Sa loob ng ilang minuto natin paglalakad simula doon, nakarating tayo dito kung saan nakatayo ang lugar kung saan nandito yung malalim na balon. So guys, makikita ninyo nasa liblib tayong lugar. Maraming puno at talagang kung makikita nyo, talagang napaka-liblib ng lugar na ito. Pero nandito pala yung lugar kung saan kinukunan nila ng supply ng tubig nung panahong una ng mga tao na nangangailangan ng tubig. At sila din po yung gumawa ng malalim na balon na ito kung saan nung una daw po ito ay malakas dati ang bukal. Kaya guys, tingnan natin yung lugar at yung malalim na balon na sinasabi ko sa inyo kanina na ating pupuntahan. Ito guys, tingnan natin. Yan guys. Sangayon sa kwento ng mga matatanda na nakausap natin at ating tinanong kung ano ang nasa istorya, kung ano yung kwento sa likod ng malalim na balon. Ito daw palang malalim na balon ito pala ay nakagisna na nila. At simula nung sila yung naging tao, nandito na po yung balon na malalim na ito. Kung saan, ayon sa kwento nila ay ito daw po ay manual na dinukal at hinukay ng mga unang ninuno natin. At sobrang lalim daw po nito. Ito ay nasa 3 tibuhos daw po or 3 tubo ang lalim nito. Kaya hindi natin matatanaw yung kailaliman ng balon na ito dahil sa sobrang lalim po niya. Sa ngayon po siya ay walang tubig dahil sa ngayon sa kwento, simula daw nung magkaroon ng lindol, hindi na daw po ito nagkaroon ng tubig. Pero nung panahon na daw po, talaga daw pong ito ay sagana at laging halos puno ng tubig ang balon nito. Kaya guys, silipin natin. Yan. Kung inyo po mamamasid, talaga naman pong yari siya sa semento paikot. At sobrang lalim po.
ng ano, nakakatakot nga pong sumilip, baka nga po mahulog, pero sa ngayon wala po talaga siyang tubig. Nagtataka tayo kung bakit ano, sa lalim ng balon ay wala po siyang tubig. Kung bakit na ubusan siya ng tubig gayong malalim naman ang pagkakahukay sa kanya. At ngayon nga, nung panahon una daw, ito daw yung kuha ng tubig ng mga tao na nakapaligid sa lugar na ito, na dito sila kumukuha ng tubig na ginagamit nila sa pangaraw-araw. So, yun. Kung titingnan natin yung kabuuan, talaga pong nakakalungkot na isipin na wala ng tubig yung lugar nito. Marahil siguro dahil wala na rin siguro mga nakatira, kaya wala na rin tubig na bubukal dyan sa balon na yan. Sobrang lalim po eh. At nakakatuwa din na maisipin nga po na sa loob ng mahabang panahon dito sa erang ito, meron palang nakatagong gantong lugar dito sa Lubu-Lubuan na pinagkukunan nila dati ng tubig. Ayan. So, yun po yung ano, yung kabuuan, yung malalim na balon dito sa Lubu-Lubuan kung saan nga kinukunan nila ng tubig ng panahon una. At sa ngayon na rin sa kwento ng matatanda, nakagisnan na nila. Simulan sila naging tao, nakagisnan na nila yung balon na yan na sobrang lalim na yan daw po ay manual lang na hinukay ng mga ninuno nung panahon una. Kaya guys, sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo kung ano talaga yung kwento sa likod ng malalim na balon nito dito sa Lubu-Lubuan. Kung mapapansin niyo wala nang bahayan dito, gubat-gubat na lang. Kaya wala nang kumukuha ng tubig dito. Wala na ring bukal na tubig na nagmumula sa balon. Okay guys, katuklas, salamat po sa pakikisa at pagsama sa akin paglalakbay papunta doon sa malalim na balon at sana ay nabigyan ko kayo ng idea sa kung ano man ang kwento na nandun sa likod ng balong malalim na yan, ng malalim na balon. So, salamat muli hanggang sa huling pagtuklas at salamat sa suporta. Abangan niyo pala ang mga sunod ko pang mga ipapakita tutuklasin para sa inyo lahat. Maraming salamat. Ah, 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 ah.